Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa zodiac sign na Taurus, with the earth elements, Lola Baby, nagpapakilala. Isang like, subscribes, and share lang po. Bibigyan ko kayo ng general reading, okay? Sa beginning March 4, okay? Wednesday, ha? Okay. Ang Taurus is every Wednesday. So, March 4 to 11. Yan, ha? So, let's see the energy surrounding you. Okay? So, naririto yung tinatawag autocracy. Yan. Parang may pagka, ito, Hitler. Di ba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag na, kumbaga, ang kanyang utos is utos niya, walang lalabag, 'di ba? Kung ano magustuhan niya, 'yun ang masusunod, 'di ba? Yung tinatawag my rules or the highway. Yan. Ibig sabihin nito yung tinatawag ay hindi siya, it's more about parang hindi siya considerate, 'di ba? Yan. Tinatawag na, kung aayaw mo ng gusto ko, edi you go, 'di ba? It's like bukas ang pinto. Yan, ha? Ito'y tinatawag na parang may pagka-Hitler. Yun ang nakikita ko, ha? Huwag mong bibiguin. Kung di siya, sige, parang naghalo sa tokwa. Okay? Balat sa sibuyas, di ba? So, naririto ang tinatawag na the Virgo. Yan, ha? So, nakikita dito, very, very sensitive ang tao na ito. Di ba? It's like, ang nakikita ko dito, ina-absorb niya. Okay? Dinadigest niya lahat ng sinasabi ng tao na ito. Diba? Yan. So, yun lang ang nakikita ko, ha? Maybe you are dealing with the Virgo, the same energy like you. Diba? So, nakikita dito yung tinatawag na the feminine side, okay, ng tao na ito. Yan, ha? So, itong taong ito, he is dealing with this person with an autocracy behavior, 'di ba? Maybe authoritative, very authoritative, 'di ba? Parang commander, 'di ba? So naririto ang tinatawag na the desert island, okay? So ibig sabihin nito, yung tinatawag na kalamigan. It's like a stone, 'di ba? Para siyang tinatawag na, alam mo yung taong malamig, it's like parang bato, parang walang buhay, walang expression ang mukha, di ba? Kumbaga pag pinagmasdan mo yung yung mukha niya, hindi mo mabasa ang nasa sa isip niya. Okay? Yan. So, yan, ha. Kumbaga yung tinatawag na very, very distansya ang kanya, very, very distancing ang kanyang emotion, di ba? Yan. Baka ito yung tinatawag hermit mode dahil narito on the Virgo, since the Virgo is a symbol of hermit mode, di ba? Yan. Maring meron siya mga dinadigest, di ba? Halimbawa, salita ng taong ito. Yan, ha? So, naririto ang tinatawag negotiation. Yan, ha? So, ibig sabihin ng negotiation, an action. Okay. Maaring permahan, di ba? Yan. Maaring kontrata, whatever is this, di ba? Maari sabihin na natin kung sino man ito, baka ito may kapangyarihan with authority. Halimbawa, general, judge, sabihin na natin mayor, di ba? Yan, with authority. Ibig sabihin, hindi pwedeng baliin ang pinag-uutos ng taong ito. 'Di ba? Yan. Kung kaya narito yung tinatawag. It's like meron siguro ditong away, 'di ba? It's like between you and this person. Yan, ha? Kaya naririto ang tinatawag kalamigan. It's like non-interest. Hindi na siya interesado. Okay? It's like, sabihin na natin yung commitment is, sabihin na natin, ano tawag dito? Breaking contract. Okay? So, there is a negotiation here. Yan, ha? Kasundo ang gagawin. Maaari ito'y mag-asawa. Okay? Last card. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na korte. Yan, ha? Papasok sa isang tinatawag na harapan. Maaring haharap sa korte, di ba?
So, it has something to do about relationship. Diba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag magkabilang panig, maghaharap, diba? Para marinig. Okay? So, let's see other energy. Para sa Taurus. Okay. So, it's more about, sabihin na natin baka ito sa investment. Diba? May kinalaman ito sa properties. Okay? Wealth. Kasi narito. Yan ha. Baka conjugal properties. Diba? Yan. Kasi narito ang tinatawag na Virgo. Okay? Ruled by the Mercury. Okay? So, naririto ang tinatawag baka. It's like an ox. Diba? Yan. So, meron itong number 10. Okay? So, ibig sabihin nito, it's like, ang kanya, okay? Yung kanyang nasasakupan, yung kanyang harvest, okay? Siguro ito'y pinaglalaban niya, okay? Yung kanyang tinatawag na karapatan, di ba? Kung ano ang kanya-kanya, yun ang kanyang, sabihin na natin, yun ang kanyang porsyento, di ba? Yun ang kanyang ROI, it's like a return on investment. Baka ito'y may kinalaman sa negosyo. Baka ito'y nangapital ng malaki, di ba? Yan. So, ito yung kanyang tinatawag return on investment. Okay? Baka ito, ibig sabihin, nakasulat, merong tinatawag black and white. Okay? Yan. It's like tinatawag na meron tayong pinirmahan. Kaya dito, it's like ROI, return on investment. Okay? So, meron ditong salon. Pag sinabi mong salon dito sa Europa, ibig sabihin nito yung tinatawag na loob ng bahay. Pwedeng salas, di ba? Yan. Dining room. Yan ha. So, may number ito na 21. Okay? So, ibig sabihin ng 21, ibig sabihin nito yung tinatawag na wealth, di ba? Abundance. Very, very abundance. Okay? Ang tao na ito. Yan ha. So, dito natin siya ilalagay. Yan. Kung ano man itong share niya, okay, nagdadala sa kanya sa abundance. Maaring meron siyang anong tawag doon? Stock bonds, di ba? Maaring mayroon siyang nakasali siya sa investment, di ba? Yan. Kasi narito ang ROI, nakita ko lang. Okay? Kaya dito nakikita mo yung kanyang tinatawag abundance. Yan ha. Luck, wealth. Okay? So, kung ano man ito, may paparating ha. Okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na meron ditong, it's like a pag-uusap. Okay? Yan. Merong pag-uusap o yung tinatawag na sandali lang ha. Okay? Kasi meron doong kobra. Diba? Yan. So, itong taong ito is nakakaranas ng losses. Diba? Yan. So, ito yung tinatawag maaring meron itong daladalang galit. Diba? Yan. Maybe it has something to do about marriage. Diba? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na importante, napaka-importante. Maaring itong pag-uusap na ito may kinalaman sa family. Yan ha. Yan. Kung ano man yan ha. Okay, Taurus. Sandali. So, naririto ang tinatawag opportunity or opportunista. Okay? Yan. So, it has something to do about the mission, about the tinatawag na goals. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na their goals. Okay? Yan, ang mission. Ano ang mission nila? Yan. Ibig sabihin, gusto nilang ma-elevate, di ba? It's like magkaroon ng upgrade sa kanilang posisyon. Di ba? Yan. So, maaring ito yung tinatawag na, kasi narito ang Virgo. Diba? So, it's about tinatawag their difficulties. Yan ha. Maring nahihirapan silang i-elevate ang sarili nila, ang kapakanan. I-elevate ang kanyang trabaho. Diba? I-elevate ang kanyang posisyon. Diba? Kasi kumbaga dito nagnanasa siya na makapunta siya dito sa
posisyon nitong isang ito. Di ba? It's like tinatawag, sana ako ang maging replacement niya. Di ba? Sana ako ang manager kung mag-resign siya, mag-pension siya, ako ang ipalit sa kanya. So, it's more about tinatawag climbing the mountains, okay? Climbing on top, okay? Tinatawag na their aspiration ba yon o goals yan, ha? So, let's see. Kaya dito, ito Virgo ay tinatawag na under the planet of Mercury, pagbabago. Magbago sana ang kanilang kalagayan sa buhay, di ba? Especially sa kanilang hanap buhay, trabaho, di ba? So, meron ditong letter agreeable na merong number 7, okay? So, ibig sabihin nito, makakatanggap kayo, okay, ng tinatawag na sulat, okay? Maybe you have admirers, di ba? Manliligaw. O galing sa asawa, pwedeng galing sa mga exes, di ba? Yan, o. So, kung ano man ito, ha? Yan, o. It's like pag-ibig, makakatanggap kayo, ha? Sulat galing sa pag-ibig. Yan, ha? Maaring sabihin na natin, baka ito yung magpa-propose ng kasal, di ba? Magpa-propose ng gusto niyang magkaroon ng commitment, di ba? It's about commitment, marriage, di ba? Yan. Tatapat. Yan. So, dito it's like tinatawag negotiation, di ba? Yan. Pero it's more about pag-ibig. Okay? So, naririto ang tinatawag mapag-alaga sa hayop. Siguro itong taong ito is may puso siya sa hayop, mabait siya sa hayop, 'di ba? It's like yung mga hayop, kino-consider niya as their pet, 'di ba? So nakikita dito the feminine side of the Taurus with the number 29, 'di ba? So ibig sabihin nito, yung tinatawag wins. Okay, kung may mga alaga kayong hayop, ibig sabihin nito lalo kung may babuyan kayo, merong wins. Yan, ha? Okay, it's like tinatawag nanganak ang baboy mo. Yan, may wins. Yan, ha? Or maaring sabihin natin gusto ninyong mag-alaga ng mga biik, di ba? Maaring pang negosyo. So ibig sabihin nito, yung tinatawag na hanap buhay. Okay? So, ilagay natin dito. Yan, ha? Nakikita ko, last card. So, naririto ang tinatawag na level. It's like magnanakaw, di ba? Yan. Siya is tinatawag na magnanakaw siya sa oras na hindi siya makikita. Okay? Yan. So, may number 24. Yan, ha? Maaring ito yung tinatawag na sa bahay ninyo, iingatan nyo, okay? Dahil may kasama kayong magnanakaw sa loob ng bahay. Pwede rin namang outsiders, di ba? Ibig sabihin nito, pag wala kayo, saka sila papasok, di ba? Yan, aantayin lang na hindi siya makikita, okay? O maaari naman ito yung tinatawag na mahilig siyang mag-profit. Ibig sabihin nito yung tinatawag na hanggat may makukuha siya sa iyo, kukuhanin niya. Diba? Yan. The intention, ibig sabihin nito, halimbawa sabihin na nating magaling siyang magsalita, diba? Magaling siyang mag-sales talk. Kumbaga dito yung tinatawag para kang nahihypnotize ng taong ito. Kumbaga dito, sige, nanakawin na niya, kukuhanin niya, itatake advantage ka na niya. Diba? So be very, very careful, especially sa mga nakakausap nyo. Baka kayo'y ma-hypnotize. Diba? Meron ditong mahusay magsalita. Yan, ha? Kumbaga dito yung tinatawag, kukuhanin niya kung ano ang meron ka. Pwede rin mang magnanakaw, di ba? So, tingnan natin your tarot, di ba? Ano ang inyong tinatawag na challenge for you para sa mga Taurus. Yan, ha? Whatever is this, dahil naririto ang tinatawag the 10 of Swords. Yan, ha? Ibig sabihin nito, yung tinatawag, kung ano itong mga nababasa ninyo, okay? Ano itong mga nababalitaan mo? Ano itong nakakarating sa inyo? Ano itong halimbawa maari social media, meron din naman pwedeng sabihin na natin from outside, pag nalabas kayo, di ba? May masasagap kang balita, di ba? Istorya, chismis, di ba? Ibig sabihin nito yung tinatawag na inyo na lang ang huwag pansinin, di ba? Yan. Kumbaga dito, huwag mong bigyang pansin. Maaaring ito from family, from your children, relatives, di ba? Yan.
kung sino man ito. It's like maaring itong mga darating na balitang itong may magko-communicate sa inyo, kumbaga tinatawag na nakaka-stress, di ba? Maybe from your friends nakaka-stress. Kung ano man ang pakay nila sa inyo, very, very stressy. Okay? Yan. May mga pangangailangan sila na ito is tinatawag na sumasakit, pati likod mo sumasakit, di ba? Yan. It's like psychological, sumasakit na yung likod mo. It affects you kung ano itong mga pangangailangan nila sa inyo. Okay? It's like hihingi ng pabor, baka uutang, baka whatever. Pwede rin dito yung may asawa, di ba? Baka may mababalitaan ka from others about your kapartner, spouses, di ba? Yan. So, this is tinatawag na your challenge, di ba? Okay. So, ito yung tinatawag na the outcome, di ba? Yan. How will you, paano mo i-deal? Okay? Yan. So, naririto ang tinatawag the 9 of Wands. Yan ha, the outcome. Okay. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, kaya mo naman ang buhay, di ba? It's like, kaya mo namang i-manage, okay? Mahirap lang, kasi nag-iisa kayo, di ba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag, at the end of the day, gaano man ito kahirap, di ba? Kung sino-sino man ito, yan. Nakikita na, meron ka ring tagumpay, meron ka ring na-accomplish. It's like accomplishing, di ba? Yan, kung ano itong mga na-accomplish ninyo, yan ha? Nakakapagod, pero nakikita namang tinatawag na masarap sa pakiramdam, di ba? It's like meron kang na-achieve, di ba? Na-accomplish. Yan, sa trabaho man ito, sa relationship, sa asawa, pamilya, neighbors, kung ano man yan. Okay? So, let's say ito ba magpapatuloy. Yan. Yung tinatawag na achievements mo. Yan. So, ibig sabihin nito, tinatawag, ang nakikita ko marami, okay? It's like, masyado kayong attractive, okay? Sa mga tao. Yan ha. It's like you're a one-man band, di ba? Ikaw lang. Ikaw lang ang palaging takbuhan, okay? So, nakikita ko dito from your challenge, di ba? Yan, napakasakit sa likod ko ano itong mga nababasa nyo. Maybe very, very stressy, di ba? Nakakalungkot, or ang mga pabor, di ba? Baka nahingin pabor. So, ibig sabihin nito yung tinatawag the result, di ba? What is the outcome? Can you manage it? Yan, mamamanage nyo. Pero, nakikita dito yung tinatawag na it's like you're a one-man band, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, ito ba ay magpapatuloy? Patuloy. Patuloy. Kumbaga dito yung tinatawag, baka ito'y guhit na ng palad ninyo. That is your guhit ng palad, di ba? So, thank you very much para iyan sa March 4 to 11. Isang subscribe, likes, and share lang po, ha? Salamat po ng marami. Kung gusto po ninyo yung tinatawag na, collective readings para sa Taurus, Virgo, and Capricorn, dun po sa isa kong channel, okay? Yan. Ano kang channel yun? Ilalagay ko na lang, ipopost ko na lang ha sa profile para makapanood din kayo ha. Yan. Aking activate yung isa kong channel, sayang naman. Okay?